Handa ka bang hamakin ng lahat? Mapatunayan mo lamang na ang taong iyong pinili ay iyong pinakamamahal? Handa ka bang suungin ang kahit na anong pagsubok para lamang mapatunayan mo sa kanya at sa buong mundo ang pag-ibig na sinasabi mo? Nakotonghayan natin ang isang malapelikula naman talagang kwento natin para sa araw na ito. And I promise you, every minute is worth of your time. So, atin na pong simulan ang ating paboritong programa, ang Dear Mama Mia. May mga taong nararapat na ipaglaban. Pero may mga tao din naman na ang sabi ng karamihan ay atin ang bitawan upang tayo ay malayo sa kapahamakan. Pero paano kung ang taong sinasabi nilang magpapahamak sa iyo ay ang taong isinisigaw ng iyong buong pagkatao? Ikaw ba ay lilisan? O ikaw ba ay lalaban kahit ang kapalit nito ay ang iyong sariling kamatayan? Dear Mama Mia, ako po si Brent. Mama Mia, bago ko simulan ang kwentong ito, nais ko sana na itago lahat ng pangalan pati mga apelyido ng mga taong kasangkot sa kwentong ito. Ayoko kasi na ungkatin pang nakaraan. Ayoko na marami ang makaalam tungkol sa tunay na kwento ng aking buhay. Sapat na sa akin na maibahagi ko sa inyo ito para pagkuhanan ng leksyon at inspirasyon ng inyong mga tagapakinig. Kaya naman, hindi po mga totoong pangalan at apelyido ang babanggitin ko dito. So itago niyo ako sa pangalang Brent Marcelo. Simple lang ang buhay ko. Isa akong mekanikong lumaki sa bayang palaging binabaha, nilulunod ng ulan at minsan na ring sinumpa ng kalikasan. Hindi ko na lang po babanggitin ang lugar para wala nang umungkat pa sa mga nangyari noon. Isang liblib na baryo ang kinaroroonan ko sa paanan ng bundok, kung saan mas maraming mga puno kesa sa mga tao, at mas maraming alaala ng unos kesa sa mga masasayang piyesta. Sa lugar na ito, halos lahat ng lalaki ay magsasaka, mangingisda, o tulad ko, mga trabahong hindi pinapansin ng lipunan, pero palagi namang kailangan. Isang araw, tandang-tanda ko na Lunes noon. Mga nasa 2:00 na ng hapon nung mga panahon na yun. Makulimlim na naman ang langit. Parang nagpaparamdam na may paparating, pero normal lang naman yan dito sa amin. Kahit kasi terik ang araw sa umaga, normal sa amin na bago magtakip silim, parang palaging may bagyong nakatambay sa kabilang bundok at handang manalasa sa aming lugar. Hawak ko ang isang lumang alternator ng tricycle. Tinatanggalan ng kalawang at nililinis. Pawisan na noon ang likuran ko. Amoy grasa na rin ang mga daliri ko. Pero kalmado pa ang paligid. Tahimik. Walang masyadong dumadaan. Walang masyadong nagpapagawa nung araw na yon. Sa totoo lang, malungkot ang Lunes na yon, Mama Mia. Tulad ng karamihang Lunes ng bawat buwan. Bigla na lang ay may narinig akong humaharurot na makina. Hindi tipikal na motorsiklo o tricycle. Iba ang tunog. Parang pino pero malakas. Nang lumabas ako mula sa ilalim ng talyer ay napakunot noo ako.
Isang puting SUV ang dahan-dahang bumababa sa kalsadang makitid na papalapit sa akin. Walang masyadong dumadaan dito na ganyang uri ng sasakyan. Kadalasan mga jeep lang o kuliglig. Wala kasing mayaman sa bayan namin. At lalong hindi ganun kagara ang mga sasakyan na dumadaan sa harap ng aming talyer. Hindi taga rito yan, sigurado ako. Sabi ko noon sa utak ko. Paglapit ng sasakyan, unti-unti itong huminto sa mismong tapat ng talyer na pinagtatrabahuan ko. Nagbukas ito ng bintana. Tumambad sa akin ang mukha ng isang babae. Maputi. Mahaba ang itim niyang buhok. Nakasuot ng simpleng white t-shirt at maong na pantalon. Walang make-up pero halatang may pinanggalingang antas. Halatang siya ang uri ng tao na hindi ko kalibel. Kuya, may malapit bang matutuluyan dito? Tanong niya na medyo nauutal pa. Parang hindi siya sanay na magtanong lalo na sa mga taong hindi niya kakilala. Matutuluyan? Tanong ko at tumango siya. May mga transient dito pero hindi gaanong kagandahan. Bakit po? Nasiraan po ba kayo? Tanong ko ulit sa kanya. Tumango ulit siya at saka nagsalita. Oo ayaw nang umandar ng sasakyan at parang may sira ata yung gulong. Lumapit ako at sinilip ang harap ng SUV. May tagas nga ng langis at sira nga ang kaliwang gulong sa huli. Pero mas napako ang tingin ko sa kanya. Mabango siya at maganda kahit na mukhang pagod. At may kung anong lungkot sa kanyang mga mata na hindi ko maintindihan kung ano, Mama Mia. Sige po, ako na po ang bahala. Gusto niyo po bang dito muna kayo maghintay habang inaayos ko to? Salamat, mahina niyang sagot. Ako nga pala si Irish. Hindi ko alam kung anong meron sa pangalang yun. Pero sa bawat bigkas ko sa isip ko ng Irish ay para po akong nilalamon ng malalaking alon. Pinapasok ko siya sa loob ng talyer. May maliit akong mesa roon at bentilador na minsan ay gumagana pero kadalasan naman ay hindi. Pinaupo ko siya habang ako naman ay sinisimulan na ang pagsusuri ng kaniyang sasakyan. Habang nasa ilalim ako ng hood ay hindi ko maiwasang mapalingon sa kanya. Ewan ko ba kasi, Mama Mia, para pong merong magnet na humihila sa paningin ko para lang mapalingon ako sa babaeng iyon. Tahimik lang siyang nakaupo. Parang hindi siya sanay sa paligid. Para siyang nawawala at para bang balisa. Ma'am, taga saan po kayo? Tanong ko habang nililinis ang terminal ng kaniyang baterya. Maynila. Ang layo naman pala ng pinanggalingan ninyo. Hindi siya sumagot kaagad. Parang may tinatago. May ikinukubli. Tumingin siya sa labas, sa mga ulap. May tinatakasan po ba kayo? Biro ko sa kanya pero may halong seryosong tono dahil hindi ko talaga maiwasang mag-isip ng ganon, Mama Mia. Napalingon siya sa akin. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya tumawa. Tinitigan lang niya ako saglit na animoy tinitignan kung seryoso ako sa naging tanong ko. Baka, sagot niya. At doon na nga nagsimula ang misteryo.
Sa isang salitang sagot na mas marami pang tanong kesa sa paliwanag. Dumaan ng mga oras. Dumilim ang kalangitan. At tulad ng inaasahan, bumuhos ang ulan. Malakas. May kasabay pa itong kulog at kidlat. Isa sa mga bagyong hindi pinapansin sa Maynila pero dito sa amin, palatandaan na ito ng baha. Binaha na agad ang kalsadang katabi ng talyer. Wala po kayong kasama? Tanong ko habang pinapainit ang kape sa lumang takure. Wala, sagot niya. Gusto ko lang mapalayo. Sa pamilya? Sa lahat. Bigla kaming natahimik pareho. Pinakiramdaman ko ang boses niya. Parang may takot at parang may bigat. Inabot ko sa kanya ang tasa ng kape. Pasensya na, puro 3-in-1 lang ho dito. Salamat. Masarap to kapag ganito ang panahon. Sagot naman niya na matipid ng ngumiti. At sa unang pagkakataon ay nasilayan ko ang kanyang pagngiti. Maliit lang ang ngiting iyon pero sapat na para makaramdam ako ng kakaibang kilig sa dibdib ko. Yung hindi basta-basta, yung tipong hindi dahil sa itsura niya, kundi dahil sa presensya niya. Hindi ako kinilig kasi maganda siya. Kinilig ako kasi napangiti ko siya. Tahimik kaming umiinom ng kape habang binabalot ng ulan ang buong paligid. Walang TV doon, walang cellphone signal, walang kahit ano kundi ang amoy ng kape, ang tunog ng malakas na ulan sa yero at ang dalawang taong ngayon pa lang nagkakilala. Pero parang matagal na may koneksyon sa isa't isa. Hindi ko alam kung naniniwala po kayo doon, Mama Mia, na para bang mararamdaman mo kung may koneksyon ka sa isang tao o wala. Pero yun ang naramdaman ko. Parang may kakaibang koneksyon kaming dalawa ni Irish. Pagkalipas ng ilang oras sa loob ng talyer ay tuluyan na ngang bumagsak ang dilim. Kumukulog pa rin. At habang ang ulan ay humahampas sa bubong ng talyer na para bang may galit ang langit, si Irish naman ay tahimik pa ring nakaupo sa sira kong sofa sa gilid. Nilapitan ko siya habang bitbit ang lumang electric pan na sinaksak ko sa solar inverter. Kahit papaano, kahit walang kuryente, ay may konting hangin siyang mararamdaman. Pasensya ka na talaga, Ma'am Irish ha. Walang maayos na kwarto rito. Kung gusto mo, may maliit akong kwarto sa itaas ng talyer. Malinis naman yun, kahit luma, sabi ko. Tumingin siya sa akin. Basang-basa ang kanyang mga mata. Hindi dahil sa ulan, kundi tila ba sa pagod, sa lungkot, sa bigat na hindi ko pa lubusang naiintindihan noon. Okay lang ako dito, Brent. Ayoko makaabala. Umupo ako sa tapat niya. Kinuha ko ang isang tuyong tuwalya at inabot ko yun sa kanya. Hindi ka abala, sagot ko. At kung hindi mo mamasamain, gusto ko sanang malaman kung bakit ka talaga naririto sa amin. Napatingin siya sa akin. Ilang segundo ang lumipas. Tumango siya. Dahan-dahan, Mama Mia. At noon ay unti-unti siyang nagsimulang magbukas sa akin. Tatakas sana ako papuntang Bicol. Simula niya. Mababa at mahina ang kanyang boses pero rinig ko pa rin. Siguro dahil gustong-gusto ko talagang malaman ang kwento niya. Kaya kahit sa lakas ng ulan at kulog at sa hina ng boses niya ay naintindihan at narinig ko pa rin ang kanyang mga sinasabi. May bahay kami roon dati, pero habang binabaybay ko tong daan, parang may nagtulak sa akin na huminto rito. At nang masiraan pa nga ako ng sasakyan, pakiramdam ko ba
Parang may dahilan ng lahat. May dahilan? Tanong ko. Tumango siya. Marami kasi akong tinatakasan, Brent. Hindi ko muna sinagot ang kanyang sinabi at pinakinggan ko lamang siya, Mama Mia. May fiancé ako sa Maynila. Matagal na kaming magkarelasyon. Pero matagal ko na rin siyang hindi mahal. Hindi ko na kayang magpanggap na okay kaming dalawa. At mas lalong hindi ko kayang pakasalan ng taong hindi ko na nakilala. Ang taong hindi ko na alam kung yun pa ang taong minahal ko dati. Iniwanan mo siya? Tanong ko na may pagka-usyoso. Oo, 2 linggo bago ang kasal namin. Napakurap ako ng paulit-ulit. Hindi ko inaasahan na ganun pala kabigat ang kwento niya. Ayaw mo bang balikan? Takot ako sagot niya. Hindi lang dahil sa kanya kundi dahil sa kung sino na siya at kung ano ang kaya niyang gawin sa akin. Irish, tapatin mo nga ako. May nananakit ba sa'yo? Tanong ko sa kanya. Tinatansya ko noon kung dapat ko ba yung itanong o baka naman sumusobra lang din ang pagtatanong ko. Pero hindi naman siya nagalit. Napayuko lang siya at hindi tumango. Hindi rin siya umiling. Pero sapat na ang katahimikan na yon para maramdaman kong may lalim ang kaniyang sugat. Natahimik kami. Ilang sandali ang nakalipas bago siya muling nagsalita. Alam mo ba, sabi ni Irish, habang marahang pinupunas ang mukha gamit ang tuwalyang inabot ko sa kanya. Ang ulan ang kinatatakutan ko simula pagkabata. Napakunot noo ako. Bakit naman? Ako kasi kabaliktaran Gustong gusto ko yung ulan. Para bang sa bawat patak, may nalilinis siyang kasalanan. Napangiti rin siya ng bahagya sa aking tinuran. Pero alam kong may lungkot pa rin sa likod ng mga ngiting iyon. Ako kasi sa bawat patak ng ulan, naaalala ko ang gabi kung kailan nagsimula ang mga bangungot ko, Brent. Nanahimik ako. Inantay ko kung may susunod pa ba siyang sasabihin. 16 na taon ako noon. Umuulan ng malakas. May blackout. Ako lang ang mag-isa sa bahay namin sa Antipolo. Isang tao lang ang pumasok. Isang taong akala ko ay mapagkakatiwalaan ko. Isa sa mga kaibigan ng kuya ko. Napasinghap ako, Mama Mia. Para bang may patutunguhan ng kanyang kwento na hindi ko gugustuhing marinig. Ayoko sanang magtanong pa pero hindi ko rin kayang hindi siya yakapin ng tingin. Hindi siya umiyak pero kitang-kita sa bawat salitang binibitawan niya ang bigat ng mga alaalang hindi pa rin gumagaling. Kaya kahit anong lakas ko sa harap ng tao, pag bumabagyo, Brent, para akong batang naiwan sa dilim. Tumayo ako dahil hindi ko na nakayanan ang bigat na nakikita ko sa kanyang aura. Lumapit ako sa kanya. Dahan-dahan kong inabot ang kamay niya. Hinawakan niya ako. Mahigpit na para bang ako lang ang matibay niyang sasandalan sa mundong ito. Hindi ko alam kung paano kami umabot sa ganon, Mama Mia. Kung paano kami umabot sa pagkakataon na para bang matagal na kaming magkakilalang dalawa at nagkukwento na siya sa akin. Hindi kami nag-usap ng mahaba pagkatapos noon. Umupo lang kami sa gilid ng mesa, magkatabi. Pinapakinggan ang ulang humahampas pa rin sa bubong. Nakabukas ang maliit kong bintana. Ang mga kulog ay tila ba mga tambol ng isang bagyong papalapit. Sa labas at sa pagitan naming dalawa.
Kinabukasan, maaga pa lang ay tinulungan ko na siyang ayusin ang SUV niya. May konting piyesa akong hiniram mula sa kaibigan kong si Mang Celso na may lumang sasakyan sa kabilang barangay. Habang nililinisan ko ang kanyang under chassis, ay napansin kong si Irish ay nakaupo sa harap ng talyer. Hawak ang cellphone niya pero alam ko namang wala pa rin itong signal. Walang sagap ng signal dito, sabi ko. Gusto ko nga yan sagot niya. Kapag walang signal, wala ring maghahabol sa akin. Napatawa ako pero sa kaloob-looban ko, unti-unti na siyang nagiging bahagi ng araw ko. 2 araw pa lang siyang narito sa amin, pero parang matagal na siyang parte ng paligid. Ang bawat paglalakad niya, ang pagligpit niya ng mga pinagkainan, ang pag-upo niya sa bench habang umiinom ng kape. Lahat ay para bang naiiba. Parang biglang nagkaroon ng kulay ang baryo namin, Mama Mia. Kulay na dati ay hindi ko alam na pwede palang magkaroon sa aming baryo. Pero isang gabi, habang sabay kaming kumakain ng sinigang sa ilalim ng ilawan, ay naglakas loob akong tanungin siya. Irish, hanggang kailan ka rito? Hindi siya sumagot. Nakatitig siya sa mangkok niya na para bang may inaalala. Hindi ko alam, Brent. Pero kung pwede lang sana, habang may bagyo pa. Tinitigan ko siya pero umiiwas siya ng tingin. Hinayaan ko na lang dahil parang meron siya talagang tinatakasan na malaking problema. Hindi ko maipaliwanag kung paano. Pero Mama Mia, sa mga sumunod na araw, parang naging mas madalas ang pagtibok ng puso ko sa bawat paggalaw ni Irish. Hindi siya pala salita, pero bawat titig, bawat ngiti, bawat simpleng pasasalamat ay sapat na para ipadama niya sa akin na hindi siya isang panaginip lamang. Araw-araw siyang bumabangon ng maaga. Tinutulungan niya akong mag-ayos ng mga gamit sa talyer. Oo nga pala, Mama Mia. Doon siya nakatira sa maliit na kwarto ng talyer ko. Sabi niya magbabayad lang daw siya para naman hindi po ako lugi. May mga pagkakataon din noon na sabay kaming kumakain sa karinderya sa kanto. Minsan ay tahimik lang kaming dalawa, pero ang katahimikan namin ay hindi kailanman naging alanganin. Para bang hindi awkward sa amin na pareho kaming tahimik habang ninanamnam ang lasa ng aming mga kinakain. Para bang naging normal na lang yun sa aming dalawa. Isang hapon, habang pareho kaming nasa bubong, sinisilip ang paglubog ng araw ay tinanong ko siya. Alam mo bang hindi ko pa nasasabi sa iyo ang tunay kong pangalan? Napalingon siya sa akin. May bahid ng pagtataka. Hindi ba Brent talaga? Brent nga, pero may palayaw ako dati. Tinatawag nila akong Baha. Napatawa siya. Sa unang pagkakataon ay narinig ko ang tawa niyang malaya, malutong at totoo na para bang huni ng mga ibon sa aking tenga. Bakit naman Baha? Kasi lahat daw ng babae sa paligid ko, dinadala ko sa dilubyo. Sagot ko, nakangiti. Umiling siya. Kaya pala, well, bagay tayo. Sabi niya. Hindi nakatakas yun sa aking pandinig at kinilig talaga ako ng husto. Bakit naman? Simple kong tanong kahit na ang totoo ay gustong-gusto ko nang ngumiti. Kasi ako, tinatawag rin ako ng pamilya ko noon na trahedya. Sabi nila, saan man ako magpunta, para raw may palagi akong daladalang lungkot. Hindi ko na pinigilan ang sarili ko ng gabing yun.
Habang bumubuhos ang ulan sa paligid, habang kami ay magkatabi sa ilalim ng trapal, ay hinawakan ko na ang kamay niya. Irish, pwede bang... Hindi ko na naituloy pa ang tanong ko na yon, Mama Mia. Dahil bago ko pa man matapos ay inilapit na niya ang kaniyang mukha sa akin. At sa ilalim ng ulan, sa gitna ng dilim, hinalikan niya ako at hinalikan ko siya. Walang salita, walang mga pangakong binigkas. Pero sa sandaling iyon, parang lahat ng sakit, lahat ng takas, lahat ng pagkukulang ay parang sandaling nawala ang lahat. Sa halik na yon ay natagpuan namin ang mundong para lamang sa aming dalawa. Malalim ang naging halik na yon. Nung maputol ang halik naming dalawa ay si Irish ang unang umalis at pumasok na sa kwarto. Kinabukasan, habang sinisilip ko ang makina ng kanyang SUV ay tinanong ko siya. Kung aayusin ko to ngayong linggo, aalis ka na ba? Tahimik siya. Naglakad papalapit sa akin. Hindi niya sinagot ang tanong ko. Sa halip ay niyakap niya ako mula sa likod. Mahigpit, mainit, pero sapat para hindi ko na ulitin ang tanong na yon. Alam ko na ang sagot. Alam kong aalis siya. Baka hindi ngayon pero darating din ang araw na yon. At habang hindi pa yun dumarating, pipilitin kong punuin ng alaala ang bawat araw na kasama ko siya. Pero gaya ng lahat ng bagay sa aming baryo, kapag may araw, ang kasunod noon ay bagyo. Mama Mia, sa mga susunod na bahagi nitong aking kwento, ay unti-unting bumabagsak ang katahimikan sa buhay ko. Isang linggo ang lumipas mula nung tumapak si Irish sa aming baryo. Isang linggo rin mula nang magtagpo ang dalawang taong parehong may binitbit na nakaraan. Sa mga mata ng iba, isa siyang estrangherang dumaan lamang. Pero para sa akin, isa siyang bagyong unti-unting bumabalot sa puso ko. Gabi na naman noon, umuulan na naman. Pero hindi naman kasing lakas ng mga nakaraang araw. Nasa kwarto kami sa itaas ng talyer. Maliit yon. May isang kama, lumang bentilador, at isang bintanang yari sa kahoy. Habang nakahiga siya, ako naman ay nag-aayos ng mga gamit. Bigla siyang nagsalita. Brent, pwede ba akong manghiram ng charger mo? Tumango ako at inabot ang USB cord na ginagamit ko sa aking lumang cellphone. Kinuha niya iyon at inilagay sa kanyang cellphone. Sandali pa ay bumukas na ang screen. May baterya na. May signal na rin. Mahina nga lang. Pero ilang saglit lang ay nakita kong natigilan siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tila ba napatigil pati ang kanyang paghinga. Bakit? Tanong ko. Hindi siya sumagot kaagad, Mama Mia. Sa halip ay dahan-dahan niyang ibinababa ang cellphone niya at ibinaling niya ang kanyang tingin sa akin. May nasagap na kasing signal ang cellphone ko. At sapat na yun para maipadala sa akin ang isang mensahe. Nilapitan ko siya. Nakita ko sa screen ang isang pangalan. Greg. Hindi niya iniwas ang kanyang cellphone kaya itinuloy ko ang pagbabasa. At nakita ko ang mensahe. Nasaan ka na? Hindi mo ba alam na matagal ko nang alam kung nasaan ka? Hintayin mo ako dyan. Bigla akong nanlamig. Hindi ko alam kung selos ba ang unang naramdaman ko o takot. Pero hindi ko may kakaila na parehong may gumapang sa dibdib kong kaba. Siya yung fiancé mo, 'di ba?
Tanong ko. Pilit pinapakalma ang aking sarili. Tumango siya sa akin. Mabagal. Oo. At kung tama ang kutob ko, papunta na siya rito. Hindi ako sanay sa ganitong tensyon. Buong buhay ko, ang pinakamalalang problema ko lang ay yung kung anong piyesa ang kailangang palitan sa tricycle. Pero ngayon, isang masalimuot na sitwasyon ang kinakaharap ko. Pagitan ng isang babaeng tinatakasan ng madilim niyang nakaraan at ng lalaking pinipilit siyang balikan. Bakit ganyan ang tono niya? Tanong ko. Parang may pagbabanta. Hindi agad sumagot si Irish, Mama Mia. Sa halip ay tumayo siya. Naglakad papunta sa maliit na bintana. At doon, sa mahinang liwanag ng ilaw mula sa poste ng kalsada, ay nakita ko ang nangingilid niyang mga luha. Brent, bulong niya. Kapag dumating siya, wag na wag kang lalapit ha. Bakit? Kasi kaya niyang sirain lahat ng taong malapit sa akin. Ginawa niya yun noon. Baka ulitin niya ulit ngayon. Gusto ko sanang magsalita, sabihin sa kanyang hindi ko siya pababayaan, na kahit sino pang Greg na yan ay lalabanan ko. Pero pinili kong manahimik. Pinili kong yakapin siya mula sa likod at hayaan siyang maramdaman na ngayong gabi ay hindi siya nag-iisa. Kinabukasan, habang abala ako sa ilalim ng SUV, ay napansin kong tila ba may anino sa di kalayuan. Nakasuot ito ng jacket. Nakasilong sa ilalim ng punong mangga. Hindi ko kilala. Nang tinapunan ko siya ng tingin ay bigla siyang lumakad palayo. Pagpasok ko sa loob ng talyer ay nakita ko si Irish, nakaupo sa hagdan. Maputla ang mukha. Nakita mo siya, 'di ba? Takot niyang tanong sa akin. Kilala mo yung taong yun? Si Greg yun, Brent. Yun si Greg. Hindi ko na kailangang kumpirmahin pa. Alam kong totoo ang sinasabi ni Irish. Ang lalaking nakita ko kanina ay ang lalaking may malamig na tingin mula sa ilalim ng puno. Siya nga si Greg. At ngayon, hindi na lang siya isang lihim para sa akin. Isa na siyang presensya na umaaligid-aligid sa amin. Isang aninong tila ba unti-unting sumisingit sa bawat sulok ng katahimikan naming dalawa ni Irish. Brent, sabi ni Irish, habang nakasandal sa dingding. Kapag kinausap ka niya, kahit anong sabihin niya, wag na wag kang maniniwala ha. Irish, hindi ko siya kailanman paniniwalaan. Pero kailangan mong sabihin sa akin ang totoo para naman maintindihan ko. Napalunok siya, tumitig sa akin. Ang mga mata niyang dati mistulang may lihim na awit ng ulan, ngayon ay punong-puno na ng pangambang para bang nalulunod siya sa isang malalim na tubig na hindi namin nakikita. Si Greg, hindi siya basta-bastang lalaki. May pera siya, may kapangyarihan. Anak siya ng isang politiko at siya mismo ay tumatakbo rin ngayon para sa isang posisyon sa bayan nila. Alam niya kung paano gumawa ng kwento, kung paano magtago sa likod ng mga ngiti at kung paano manira ng buhay. Napalunok ako. May ginawa ba siyang masama sa'yo, Irish? Tahimik lamang siya. Irish, sabihin mo na, paano kita mapoprotektahan kung hindi ko alam? Tumango siya ng dahan-dahan bago nagsalita. Oo, nung nalaman niyang
Ayoko nang ituloy ang kasal. Hindi niya ako basta binitawan. Kinulong niya ako sa bahay nila. Ilang linggo akong hindi niya pinapalabas. Pinapatay ang ilaw ng kwarto ko sa gabi. Pati pagkain may takdang oras. At ang mas masakit, pinakilala pa rin niya ako sa publiko bilang the love of his life. Kahit niya parang tinatrato niya akong hayop. Parang may sumiklab sa loob ko noon, Mama Mia. Hindi ako sanay sa galit. Pero sa sandaling yun, gusto kong humarap kay Greg. Gusto kong ipakita sa kanyang hindi na siya makakapasok pang muli sa mundong tahimik naming binuo ni Irish. Alam mo bang masarap kang patayin kapag may dahilan? Yan ang sabi sa akin noon ni Greg. Dagdag pa ni Irish sa kanyang mga kwento. Hindi ako makapaniwala. Ang isang Irish na matipid kung umiti. Laging mahinahon. Ay minsan palang naging bilanggo ng isang lalaking walang puso. At ngayon ay muli itong sumusulpot. Sinabi ko sa sarili ko, Mama Mia, hindi ko hahayaan na sirain at wasakin ng Greg na yon ang matahimik naming mundo ni Irish. Gabi na. Umuulan na naman. Ilang araw na sunod-sunod ang mga ambon at tila ba mas lalong lumalalim ang presensya ng panganib. Habang pinapatay ko noon ang ilaw ng talyer ay may narinig akong kaluskos. Mabilis na mga hakbang. Pagtalikod ko ay isang boses ang narinig ko mula sa dilim. Ikaw ba si Brent? Isang lalaking nakasuot ng polo. May mamahaling relos, may dalang itim na payong at ngiting parang hindi ngiti kundi para bang isang bitag. Siguro kung hindi ko alam at hindi na ikwento sa akin noon ni Irish, ay maniniwala ako sa mga ngiting iyon. Ako si Greg. Sabi niya, ang kaniyang pangalan ay tila ba parang lason sa aming katahimikan. Greg. Ang kanyang ngiti ay hindi pangkaraniwang ngiti. Hindi ito ang ngiting dala ng tuwa o pangangamusta. Ito ang ngiting may kontrol, may tagong pagbabanta, na para bang sinasabi niyang, ako ang may hawak sa lahat. Hindi ko intensyong manggulo dito, saad niya. Gusto ko lang bawiin ang para sa akin. Tumayo ako sa harap ng pinto ng talyer. Pinagmasdan ko lang ang anyo niya. Malinis ang kanyang gupit, mamahali ng polo. Pero alam kong sa ganda ng kanyang tindig at sa linis ng kanyang damit at pagkatao, ay may kinikimkim sa ilalim na hindi kagandahang asal. Kung ang tinutukoy mo ay si Irish, sagot ko, hindi mo siya pag-aari. Tumawa siya, malamig at maiksi. Sa totoo lang, Mama Mia, hindi po ako sanay sa labanan ng tapang. Pero nung gabing yun ay talagang tinapangan ko ang sarili ko. Napaniwala ka na niya, no? Sagot niya. Ganyan talaga yung babaeng yan. Magaling magpanggap. Pero wag kang mag-alala, Brent. Hindi ikaw ang una. Baka ako na rin ang huli, sagot ko. Mahinahon pero buo ang loob. Napangiti siya ulit. Tila hindi ba natuwa sa mga sinabi ko. Puro tapang ah. Pero hindi mo pa ako kilala, Brent. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Kung ano ang nagawa ko na. Biglang bumukas ang pinto sa itaas. Bumaba si Irish. Suot ang simpleng damit pantulog. Napatigil siya sa kanyang paglalakad nang makita niya si Greg. Irish! Sabi ni Greg sabay lapit dito. Nandito na ako. Umuwi na tayo. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang marinig ang sinabi niya o ang makita si Irish na para bang natigilan sa kinatatayuan niya. Tumingin siya sa akin. Tapos kay Greg. Tila bumigat ang buong paligid.
Tumigil ang ulan na tila ba pati ito ay nag-aabang sa susunod na mangyayari. Tahimik ang gabi, ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng puso naming tatlo. Hindi na ako uuwi sa iyo, sagot ni Irish. Nagiba ang mukha ni Greg. Mula sa ngiti ay naging titig. Mula sa lamig ay tila ba naging nagliliyab na pagbabanta. Sigurado ka ba dyan? Oo. Sa lalaking ito talaga? Sabi ni Greg sabay turo sa akin. Kakakalala mo palang dito ah. Ipagpapalit mo na ako sa isang hamak na mekaniko? Mas pinipili ko siya kasi mas tao siya kesa sa'yo, Greg. Sabi ni Irish na tila ba tinatapangan din ang kaniyang loob. Hindi ko na narinig pa ang iba pang sinabi ni Greg. Tumalikod siya. Bumuntong hininga. Hanggang sa nilakasan niya ang boses niya. Hindi pa ito ang tapos, Irish. Hindi pa rito nagtatapos ang lahat at alam mo yon. Yun ang huling sinabi niya bago siya naglakad papalayo sa ulan. Pagpasok namin sa loob ay tahimik si Irish. Umiiyak siya, oo, pero walang tunog. Niyakap ko siya ng mahigpit. Para bang takot siya na sa isang iglap ay mawala ang lahat sa kanya. Salamat, bulong niya sa akin. Hindi ko alam kung saan ako huhugot ng lakas kung wala ka, Brent. May bagyo man na Irish. Kahit dilubyo pa yan, hindi kita bibitawan. Sabi ko sa kanya. Ilang araw na ang lumipas mula nung huling humarap si Greg sa amin. Pero kahit wala siya sa aming paningin, ay ramdam namin ang kanyang presensya na nasa paligid pa rin siya. Hindi man siya nagpapakita, ang presensya niya ay parang multo, nakasabit sa hangin, nakasilip sa bawat sulok ng baryo. Mula noong gabing yon, halos hindi na kami nagkakahiwalay ni Irish. Wala kasi kaming tiwala sa aming paligid. Napansin ko rin na laging nakasilip si Irish sa bintana at palihim na sinusulyapan ang kanyang cellphone. May binabantayan ka ba? Tanong ko isang gabi habang nag-aayos kami ng hapunan. Nagpaparamdam pa rin siya. Sagot niya. May mga unknown numbers na tumatawag. Minsan 12:00 na ng madaling araw. Minsan walang boses. Minsan naman may pagbabanta. Napabuntong hininga ako, Mama Mia. Hindi na ako nagulat. Pero sa bawat ulit ng katahimikan niyang puno ng pangamba ay lalong nagngingit-ngit ang kalooban ko. Gusto mo bang umalis tayo dito? Tanong ko. Lumipat tayo sa ibang lugar kahit pansamantala. Ngumiti siya. Ngunit pilit ang ngiting iyon. Kung kakayanin mong iwanan ang lahat. Tumingin ako sa kanya. Pinakita ko sa mga tingin na yon na hindi ako nagbibiro. Kung ang kapalit ay kapayapaan mo, Irish, iiwanan ko kahit buong bayan pa yan. Kinabukasan habang naglalakad ako sa palengke para bumili ng langis at piyesa, ay napansin ko na para bang may sumusunod sa akin. Hindi ko siya kilala, nakaitim siya. May dalang motor pero hindi tumatabi. Hindi siya taga rito dahil hindi ko siya kilala. Sa liit ng barangay namin, alam na namin kung sino ang dayo at halatang dayo ang taong yon. Nagkunwari akong hindi ko siya napapansin. Pero nang pumasok ako sa maliit na hardware ay lumapit siya. Taga rito ka ba? Casual niyang tanong. Tumango ako pero alerto. May nakita ka bang SUV na puti sa may talyer na bandaron? Sabi niya sabay turo ng direksyon ng shop ko. Marami nang dumadaan na sasakyan dyan. Bakit? Hinahanap ko kasi ang kaibigan ng kaibigan ko. Naiwan raw dito eh. Nang biglang dumating si Mang Romy, isa sa mga kaibigan kong tricycle driver. Napansin niya ang tensyon sa pagitan naming dalawa nung estrangherong iyon. Tinapik niya ako sa balikat. Brent, okay ka lang ba?
Ngumiti ako. Oo, Mang Rom. Mamaya na po yung order niyong pan belt ha. Umalis ang lalaking nakaitim. Pero bago pa siya sumakay sa kanyang motor ay tumitig siya sa akin. Matagal, malamig, na para bang pinapahiwatig niyang alam ko kung sino ka. Pagka-uwi ko ay agad kong nilock ang lahat ng pinto. Hindi ako paranoid. Pero ako ay naghanda, Mama Mia. Paglapit ko kay Irish ay agad kong sinabi, hinahanap ka pa rin nila. Alam ko, mahina niyang sagot. Ramdam ko, Brent. Hindi siya nagpakita ng takot sa kanyang mukha, pero nakita ko sa mga mata niyang pagod. Ang matinding paninindigan na pilit niyang tinutulak kahit nanginginig na ang kanyang tuhod. Alam kong hindi mo to gusto, Brent, sabi niya sabay hawak ng kamay ko. Pero baka kailangan mo na akong layuan para hindi ka na madamay pa. Hindi, mariin kong sagot. Mas lalong dapat hindi kita layuan ngayon. Mas lalong dapat hindi tayo maghihiwalay. At noon ko naisip, Mama Mia, hindi sapat ang pagtatago. Kailangan ko siyang ipagtanggol. Kahit na ano pa ang kahihinatnan nito. Sa pagsapit ng gabi ay tahimik na naman ang paligid. Pero ang gabing yun ay tila ba masyadong tahimik. Si Irish ay nakahiga na sa kama, pero alam kong hindi pa siya natutulog. Ako naman ay nasa ibaba ng talyer. Naglilinis ng wrench kahit wala naman talagang dumi ito. Pinipilit ko lang abalahin ang sarili ko para lamang hindi ako manginig sa pag-iisip ko. Para lamang hindi ako mag-alala at hindi ako agad dalawin ng antok. Biglang may kaluskos. Hindi yun kaluskos ng hangin. Hindi rin daga at lalong hindi rin pusa. Kasi ang tunog na yon ay halatang yabag ng mga paa. Marahan, mabigat na tila ba sinasadya. Kinuha ko ang lumang baseball bat na itinabi ko sa ilalim ng mesa. Pinatay ko ang ilaw sa ibaba at dahan-dahan akong umakyat. Sinalubong ako ni Irish sa hagdan. Gising pa rin. Hawak ang maliit niyang flashlight. Bakit? Tanong niya. Mahina pero nanginginig ang kaniyang boses. May tao sa labas. Dahil wala ng kuryente, tanging liwanag na lang ng flashlight at buwan ang gabay namin. Dahan-dahan akong sumilip sa bintana. May anino nga, isang lalaki. Nakatayo sa tapat ng pinto. Tumawag siya. Irish! Irish, alam kong naririnig mo ako. Kumalma ako. Huminga ng malalim. Alam mong hindi kita iiwanan. Bakit mo ginagawa to? Bakit mo ako pinapalabas na masama, ha? Si Greg, bulong ni Irish. Hindi ko na kaya. Hindi na ako pwedeng tumahimik habang naliligalig kami sa sarili naming lugar. Lumabas ako sa pintuan. Nang makita niya ako ay ngumisi siya. Napaka-loyal mo namang tagapagtanggol, Brent. Sabay tawa niya ng pagak. Pero akala mo ba, kaya mo siyang iligtas mula sa akin? Umalis ka na, pare. Mariin kong sagot. Hindi ka niya kailangan. Hindi ka na niya gusto. Tapos na kayo. Lumitaw mula sa dilim ang dalawang lalaki. Kasama niya. Mukhang mga tauhan niya. Mukhang mga bayarang siga. Napakuyom ako sa hawak kong baseball bat. Walang pulis. Walang barangay tanod. Lahat ng tao sa paligid, tahimik at takot. Hindi ka namin sasaktan kung ibibigay mo lang sa amin si Irish. Maayos ang lahat ng ito. Pero kung hindi, sabay nguso niya sa isa sa mga lalaki. Lumapit ito ng ilang hakbang sa akin. Biglang bumukas ang pinto sa itaas. Si Irish. Tama na yan! Sigaw niya. Greg, please. Ako nang nagsasabi sa'yo. Hindi na kita mahal. Saglit na natahimik ang lahat. Tumingin siya sa akin. Tapos bumaba ng dahan-dahan.
Eto ang huling pagkakataon na makikinig ako sa'yo, sabi niya kay Greg. Kung may natitira ka pang respeto sa pagkatao mo, umalis ka na, Greg. Ngayon na. Humagalpak si Greg ng tawa. Aba, ang tapang mo na ngayon, Irish ha? Bakit? Dahil ba sa kanya? Sabay turo sa akin. Hindi, sagot niya. Dahil bumangon na ako mula sa impyernong nilikha mo. At biglang isang suntok mula sa isang tauhan ni Greg dumapo sa pisngi ko. Napatras ako. Dahil sa pagkabigla ko ay nahulog ang baseball bat. Agad niya akong sinunggaban pero mabilis akong bumawi. Tinamaan ko siya ng siko sa sikmura at tumumba siya. Isang lalaki pa ang lumapit sa akin. Tinulak ako. Lumagapak ako sa lupa. Nakita kong si Greg ay humakbang papunta kay Irish. Doon ako nawalan ng kontrol, Mama Mia. Sobrang takot ko noon na baka tuluyan niyang makuha si Irish. Tumayo ako. Lumipad ang kamao ko sa panga ng ikalawang lalaki. Natumba ito. Kinuha akong muli ang baseball bat at humarap ako kay Greg. Tama na to, Marin kong sabi. Ako ang kaharap mo ngayon. Nagkaharap nga kaming dalawa ni Greg. Wala na siyang tauhan sa tabi niya. Ako na lang at siyang nakatayo. Isang mekanikong buong buhay ay marunong lang sa makinang may tornilyo. Ngunit ngayon, nakikipaglaban para sa isang pusong minsan nang winasak ng lalaking nasa harapan ko. Hawak ko pa rin ang baseball bat. Hindi ko siya hinampas. Hindi dahil sa takot ako, kundi dahil sa pagpipigil ko, Mama Mia. Pero siya, nilapitan niya ako. Pinipilit niya akong itulak. Bakit? Dahil sa babae? Huwag mong sabihin sa akin na iniisip mong kaya mo akong palitan. Hindi ako nagsalita. May pera ka ba? May pangalan? May kapangyarihan? Tingnan mo nga yung sarili mo. Tiningnan ko siya sa mata, diretsyo, walang pangingimi. Wala akong pera, oo, sagot ko. Pero hindi ako nambibilanggo ng babae para lang manatili siya sa tabi ko. Hindi mo siya kilala, Brent, aniya. Nanginginig ang boses niya sa galit. Lalaruin ka lang niya. Ganyan yang babaeng yan eh. Kung laro man to, sagot ko, mas pipiliin kong maglaro at malaro ng taong totoo kaysa magpakatotoo sa isang taong huwad. Tumawa siya ulit. Pero ang ngiti niya ay hindi na mapanindigan. May takot na sa likod ng kaniyang mga mata. At noon, lumapit si Irish. Bitbit ang cellphone, bukas ang screen at nakabukas ang voice record. Na-record ko lahat ng sinabi mo, Greg. Lahat ng pagbabanta mo. Lahat ng pag-amin mo. Biglang namutla si Greg. Kapag may nangyari sa amin, kahit konti lang, ipapasa ko to sa media, sa mga pulis, sa pamilya mo, sa lahat-lahat para masira ka. Wala na siyang sinabi. Tumalikod si Irish, ako naman ay tumabi sa kanya. Magkahawak ang kamay namin. Mula sa dilim ay dahan-dahan kaming lumayo at umakyat sa taas. Iniwanan namin si Greg sa baba. Tulala. Wala nang hawak at wala nang kontrol. Sa gabing yon, hindi kami natulog. Magkatabi kami sa loob ng talyer. Walang nagsasalita at tanging paghinga lamang namin ang naririnig. Tanging tibok lang ng aming mga puso. Sa wakas, tahimik na. Irish. Bulong ko sa kanya. Hindi siya sumagot. Ilang sandali pa ay siya ulit ang tumawag ng pangalan ko habang nakahiga siya sa dibdib ko. Pipiliin na kita. Pipiliin na kita, Brent, hanggang sa huli. Kahit anong bagyo pa ang dumating. Ni hindi ko siya sinagot. Hinalikan ko lang siya sa noo. Mahigpit
at buo. Ilang araw na rin, sa wakas ay lumipas na rin ang unos. Ilang araw mula noong huling nagpakita si Greg sa amin, at kahit hindi pa kami lubusang panatag ay tila ba mas humupa na ang hangin sa paligid. Ang mga tao sa baryo ay nagsimula ng magtanong-tanong tungkol sa mga gabi ng kaguluhan. Pero si Irish ay nananatiling tahimik. Mapagkumbaba at pilit binabalik ang araw-araw naming dalawa. Bumalik ako sa pagtatrabaho sa talyer. Dumarami na rin ang mga motor at tricycle na kailangang ayusin matapos ang bagyo. Si Irish naman ay nagsimulang magtinda ng mga lutong ulam sa harap ng talyer. Sinigang, ginataan, adobo, hanggang sa mabilis rin siyang minahal ng mga tao. Masarap palang magtinda ng pagkain, sabi niya habang nilalagay sa styro ang order ni Mang Romy. Hindi lang pagkain ang binibili nila, sagot ko. Gusto rin nilang makita pati ngiti mo. Napatawa siya sabay kurot sa tagiliran ko. Sa simpleng araw na yon habang umuulan ng konti sa labas, habang may amoy pa ng ginisang bawang sa hangin, habang nakikinig kami sa lumang radyo, dun ko nahanap ang katahimikan. Isang klase ng kapayapaan na hindi mo mabibili. Isa iyong uri ng pagmamahal na hindi kailangan ng salita. Ngunit nararamdaman mo lang sa bawat sulyap, sa bawat haplos, sa bawat pagsasalo ng tingin kapag hindi na masabi ang mga salitang mahal kita. Ngunit tulad ng babala sa hangin, bago ang tunay na bagyo, ay naramdaman ko ang pagbabago. Minsan isang gabi, habang tulog na si Irish at ako ay naglilinis sa labas ng talyer, ay may dumating na sulat. Inilagay lang ito sa ilalim ng pinto. Walang pangalan kung sino galing, pero alam ko, simple lang ang nakasulat doon. Hindi ito nagtatapos sa'yo. Babalikan ko lahat ng inagaw mo. Walang perma. Walang pangalan, pero siguradong sigurado ako kung sino yon. Si Greg. Kinabukasan, hindi ko agad sinabi kay Irish ang tungkol sa sulat. Ayokong mag-alala siya. Ayokong sirain ang mga araw na pinaghirapan na naming gawing tahimik. Pero ako ay hindi mapakali. Lalong-lalo na nang dumaan ang isa sa mga kabataan sa lugar at nagbalitang may nakikitang kotse sa may masukal na bahagi ng daan. Puti raw ito, may tint at hindi pamilyar. Naisip ko agad, tinitiktikan na naman kami. Sa gabing iyon, sa kalagitnaan ng ulan at katahimikan, pinasok ako ng takot na matagal kong kinimkim. Irish, sabi ko habang nililigpit ang mga pinggan na aming pinagkainan. May dapat akong sabihin sa'yo. Nag-angat siya ng tingin. Alam kong naramdaman niya agad ang bigat ng tinig ko. Inabot ko sa kanya yung sulat at binasa niya. Nakita kong nanigas ang mga panga niya. Tumigil saglit ang kaniyang paghinga. Ayos lang kung matakot ka, sabi ko. Pero hindi ako titigil hanggat hindi ka tuluyang ligtas mula sa kanya. Ngunit sa halip na matakot ay ngumiti siya. Mahina pero buo. Hindi na ako yung Irish na umiiyak sa dilim, Brent. Kung babalik man siya, dapat lang niyang makita kung sino na ako ngayon. Matapang niyang sabi. Dahil sa katapangan na yon ay nagkaroon din ako ng tapang Mama Mia. Tapang para mas ipagtanggol pa siya. Sa mga sumunod na araw ay naging mas alerto kami. Kinumpuni ko ang lahat ng lock sa pinto. Hinayos ang sirenang matagal nang nakasabit pero hindi pa nagagamit. Si Irish naman, tumigil muna sa pagtitinda at nanatili sa loob ng talyer. Hindi siya nagpahayag ng takot pero tahimik siyang sumusulyap sa bintana tuwing may dumadaan. Alam mo, sabi niya habang nagkakape kami, hindi ko na iniisip na mangyayari pa ulit ito. Anong ibig mong sabihin? Na makaramdam ako ulit ng takot, ng paghahanda, ng pagtatago. Akala ko kasi tapos na eh.
Hinawakan ko ang kamay niya. Mainit pa rin pero malamig ang pawis sa kaniyang palad. Hindi ka na mag-isa ngayon, Irish. At kahit ilang ulit pa niyang tangkaing guluhin ang mundo mo, ako mismo ang babangga sa kanya. Ngumiti siya, pero may bumigat sa ngiti niyang yun. Isang uri ng bigat na parang may dinadala siyang hindi pa niya lubos na naibubunyag sa akin. Hapon, maambon, tahimik ang paligid. Nag-aayos ako ng mga tarangkahan sa harap ng talyer nang lumapit si Irish. Brent, may dapat kang malaman. Tumigil ako, tumingin sa kanya. Alam kong ito na ang sandaling matagal kong pinipigil. Hindi lang sulat ang natanggap ko nitong linggo. Inabot niya ang cellphone niya. May nakabukas na email. Pinakita niya sa akin. See you soon, Mom. Yun ang subject ng email na yun. Walang pangalan pero may attachment, isang sonogram. Parang huminto ang mundo ko. Irish, bulong ko. Oo, Brent. Mahina ko niyang sagot. Buntis ako kay Greg. Hindi ko alam agad kung ano ang dapat kong maramdaman. Parang biglang lumamig ng sobra ang hangin. Parang tinamaan ng malakas na alo ng puso ko. Hindi dahil sa galit, hindi rin sa selos, kundi sa bigat ng katotohanang iyon. May kabahagi siya ng lalaking pilit naming tinatakasan. Hindi ko sinabi kaagad kasi natakot ako. Akala ko kasi kapag nalaman mo, lalayo ka. Bakit mo naman naisip yun? Tanong ko. Tao ka lang, Brent, at di ko alam kung anong klaseng bigat ang kaya mong dalhin. Umiling ako, humakbang papalapit sa kanya. Irish, kahit kanino pa galing ang batang yan, kung ikaw ang ina, tatanggapin ko. Kung ikaw ang kasama ko, lalaban ako. At kung ikaw ang mahal ko, lalaban ako para sa inyo. Hindi ko alam kung umiiyak siya dahil sa takot o sa ginhawa o kinilig siya sa mga sinabi ko. Pero niyakap niya ako ng mahigpit. Parang may niyayakap na bagong mundo. Kinagabihan habang magkayakap kami sa isa't isa, sa loob ng maliit na silid na yon ay may narinig kaming tunog mula sa labas. Putok. Hindi pa putok, kundi baril. Isang putok, isang sigaw, at isang anino mula sa dilim. Bigla kong niyakap si Irish at pinadapa sa sahig. Agad kong sinarang o pinatay ang ilaw. Kinuha ko ang lumang baril ng ama ko sa ilalim ng kama. May yabag sa labas. Marahan pero halatang sinasadya at pinapaalam na nandito na siya. Irish! Sigaw ng isang boses mula sa kadiliman. Hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo tapos dalawa. Ang tunog ng mga yabag ay unti-unting lumalapit. Bawat hakbang sa labas ng talyer ay parang pako sa dibdib ko. Hawak-hawak ko ang baril. Hindi ito bago at hindi rin ako bihasa sa paghawak nito. Pero sa gabing yun, handa akong lumaban. Hindi para sa sarili ko kundi para kay Irish. At sa buhay na pinipilit naming buuin dalawa. Brent, bulong niya habang nakadapa kami sa sahig. Kung may mangyari sa akin, wala kang sasabihin. Putol ko, walang mangyayari sa'yo. Hindi kita hahayaang mawala at lalong hindi kita hahayaang makuha niya. May aninong dumaan, mabilis sa bintana. Isang saglit, pero sapat para malaman kong hindi ito pananakot lang. Nandito talaga siya, si Greg. Biglang bumukas ang bintana, pero wala siya doon. Pagkatapos biglang may malakas na katok.
Blag, blag, blag. Irish, lumabas ka! Ngayon din! Sigaw niya mula sa labas. Kung hindi, papasukin ko na to. Hindi ako nag-isip, dahan-dahan akong gumapang papunta sa pintuan. Pinikit ko ang isang mata ko habang nakaabang. Ang baril ay nasa aking kamay. Ang hininga ko ay malalim, mabilis. Pero bago pa man ako makalapit, ay nakarinig na ako ng isang malakas na tunog. Isang sipa ng malakas sa pinto at natanggal ang lock nito. Pumasok doon si Greg. May dalang baril. Namumula ang mga mata at basa ng ulan ang buo niyang katawan. Brent! Ilabas mo si Irish ngayon din! Tinutok niya ang baril sakit. Kung lalapit ka, babarilin kita. Kung babarilin mo ako, siguraduhin mong patay agad ako. Kasi kapag hindi, ako ang huling taong makikita mo, sabi ko sa kanya. Tumawa siya. Drama? Nasa pelikula ka? Kala ko ba matapang ka? Sa likod niya ay lumitaw bigla si Irish. Walang takot. Hindi umiiyak. Tinutok niya ang flashlight sa mukha ni Greg. Hindi mo na ako hawak, sabi niya. Hindi mo na ako kayang kontrolin. Irish, di mo alam ang sinasabi mo. Alam ko, Greg. At alam ko rin hindi ikaw ang lalaking gusto kong makasama. Ang batang dinadala ko, hindi mo yun pagmamay-ari. Nanlaki ang mga mata ni Greg. Ano? Galit niyang sigaw. Sa akin galing yan. Akin yan. Buhay to, Greg. Hindi laruan, hindi gamit. At kung iniisip mong babawiin mo ko dahil may bata sa tiyan ko, mas lalo kang hindi karapat-dapat na maging ama. Tumigil siya. Ilang sandali ng katahimikan. Hanggang sa itinutok niya ang baril sa sarili niya. Kung hindi ikaw, Irish, wala na. Sigaw niya. Mabilis akong kumilos, tumalon ako at hinawakan ang pulso niya. Pumulandit ang isang putok sa kisame. Nakipagbuno ako kay Greg. Umikot kaming dalawa sa sahig. Sinuntok niya ako. Tinamaan ang pangako pero binalik ko rin sa kanya ang suntok na yon. Tumilapon ang baril sa gilid. Si Irish ay kumuha ng wrench at tinutok sa ulo ni Greg. Umalis ka ngayon. Kung ayaw mong ikaw ang kaladkarin ng mga pulis bukas ng umaga. Natigilan si Greg. Hingal na hingal, basang-basa, at walang nagawa kundi ang tumayo at umalis. Hindi kami gumalaw hanggang sa narinig namin ang makina ng kanyang sasakyan. Lumalayo at lumalabo sa ulan. Nagkaeksena ang mga kapitbahay. Tumawag si Mang Romy ng pulis. Kinuha ang plate number ni Greg at may statement din na kinuha mula sa amin. Inamin na rin ni Irish ang lahat ng pang-aabuso sa kanya. Dinala at nilagay lahat sa talaan. May kaso na, may record na si Greg. Kinabukasan, tahimik na ang lahat. Sa wakas, sabi ko sa sarili ko, eto na yata ang tunay na katahimikan. Gabi, nasa rooftop kami ni Irish, nakahiga sa trapal. Pinagmamasdan ng ulap. Alam mo, sabi niya, akala ko talaga wala nang lalaking tatanggap sa akin pagkatapos ng lahat. Alam mo, sagot ko, akala ko wala nang babaeng magmamahal sa akin ng ganito. Nagkatinginan kaming dalawa sabay tumawa. Hindi ko alam ang hinaharap. Dagdag ko sa kanya. Pero habang ako ay humihinga, Irish, ikaw at ikaw lang ang pipiliin ko. Hinawakan niya ang tiyan niya at niyapos ko siya. At ang batang to, tanong niya. Ngumiti ako. Siya ang magiging dahilan para ituloy natin ang mundong to sa sarili nating paraan. Sa umagang yon ay iba na.
Wala nang mga yabag sa labas na nagbabantang pumasok. Wala nang lihim na sulat. Wala na ring tinig ni Greg na tila bagay o tila baga multo na ayaw lumisan sa mga buhay namin. Ang natira na lamang ay ang tunog ng mga uwak na dumadapo sa bubong. Ang simpleng ingay ng buhay sa probinsya at ang bawat paghinga naming dalawa ni Irish. Brent, bulong ni Irish habang nagkakapi kami sa harap ng talyer. Ang tahimik ano? Bakit masama ba yun? Tanong ko. Hindi. Sabi niya sabay ngiti. Nakakapanibago lang. Nakakapanatag. Nilagay ko ang tasa ko sa mesa. Hinawakan ng kamay niya. Panahon na siguro para isipin natin ang susunod nating hakbang. Alin? Ang anak natin o ang buhay natin? Pareho, sagot ko. Gusto kong ilipat ka sa lugar kung saan hindi mo na kailangang magtago. Lugar kung saan wala ng multo ng iyong nakaraan. Ngumiti siya. Pero kakayanin mo bang iwan tong lugar mo? Ano tong talyer mo? Ang mga taong kilala ka na. Tumingin ako sa paligid, sa lumang signage, sa lumang tarp na may larawan ko habang may hawak ng spanner, sa makalumang radyo ni tatay. Yan lang ang naiwan ng tatay ko, pero ang buhay na meron ako ngayon, ikaw ang dahilan nito, Irish. Hindi namin kailangang magmadali, pero nagsimula na kaming mag-impake. Maliit lang naman ang mga gamit namin. Ilang gamit lang, lumang tools, ilang papel. Si Irish inayos ang mga larawan na pinadevelop niya. Kaming dalawa yun habang nagtatawanan. Habang may mantika sa pisngi ko, habang siya'y natutulog sa bangko, habang ako ay nag-aayos ng gulong. Habang inaayos ko ang ligid ng tricycle na gagamitin namin ay nilapitan ako ni Mang Romy. Brent, totoo bang aalis na kayo? Oo, Mang Rom. Kailangan na naming magsimulang muli eh. Tahimik siya sandali tapos ngumiti. May tapang ka talaga, Brent. Hindi lahat ng lalaki tatanggapin ang babaeng may bitbit na ganyang kabigat. Hindi niya bitbit yan mag-isa, Mang Rom. Sagot ko. Kami na may mga bitbit. Pareho kasi kami. Tinapik niya ang balikat ko. Ibang klasing lalaki ka, Brent. Bago kami umalis ay dumaan kami sa kapilya sa may gilid ng palayan. Doon kami dagdasal. Doon namin pinagdasal ang mga susunod naming hakbang. Magiging masaya tayo, di ba? Tanong niya. Oo, hindi lang tayo magiging masaya. Masaya at buo pa. At umalis na nga kami sa lugar na yon. Ang bagong baryo ay tila hinango mula sa pahina ng isang lumang nobela. Tahimik, may hanging amoy alat at ang bawat kapitbahay ay may mukha ng hindi sanay sa chismis. Nang makarating kami roon ay sinalubong kami ni Nanang Pilar, isang matandang babae na nag-aalaga ng isang lumang rest house sa tabi ng dagat. Siya ang kaibigan ng yumaong lola ni Irish. Kayong dalawa pala ang anak ng kaibigan ko, sabi niya. Habang inayos ang buhok na kulay abo at puti. Sakto lang, kailangan na ring malinis ang bahay na yan. Matagal-tagal na rin kasing walang nakatira dyan eh. Lumang rest house ito, Mama Mia. Kahoy, may sira ang gate, pero solid pa rin ang pader. At may tanawin ng dagat mula sa balkonahe. Parang pagsisimula ulit ng buhay. Bulong ni Irish habang nililigpit ang mga gamit namin. At totoo nga, sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nabubuo ang panibagong mundo namin. Nagtinda ako ng isda sa palengke habang tumutulong sa mga bangkero. Si Irish naman ay naging paborito ng mga bata sa baryo dahil sa paggawa niya ng mga kakanin. Ang tiyan niya noon ay lumalaki na rin, mas bumibigat. Mas dama namin ang paglapit ng bagong buhay. Brent, sabi niya minsan habang tinutulungan ko siyang magsuklay ng kanyang buhok. Dito, hindi ako natatakot na bukas
Baka makita ko na naman ang mukha ni Greg. Hindi mo na siya makikita, sagot ko. Kahit ako, ayoko nang makita pa ang sarili ko sa mundong ginulo niya. Ngunit ang kapayapaan ay laging panandalian lamang. At may mga aninong kahit gaano mo pa iwasan ay marunong talagang lumusot kahit sa pinakamasikip na siwang ng pinto. Isang hapon habang si Irish ay natutulog sa loob ng bahay, ako ay nagtatahi ng lambat kasama ng mga mangingisda. May lalaking lumapit sa amin. Nakaitim, nakakap, may dalang cellphone. Mukhang hindi lokal. Sir? Siya ba dito ba nakatira si Irish? Napalingon ako. Agad akong tumayo. Bakit mo hinahanap? May naguutos lang po. Gusto lang niya raw kumustahin ang bata. Tumigas ang katawan ko. Hindi ko na hinintay ang sumunod niyang salita. Sabihin mo dun sa nag-utos sa'yo, walang bata rito para sa kanya. At kung hindi pa siya natuto, baka gusto niyang subukan ulit ang kamalasan niya. Umalis ang lalaki pero hindi na siya bumalik sa direksyon ng terminal. Hindi siya sumakay ng jeep. Dumaan siya sa kalsadang patabing dagat. Wala siyang tinatawagan. Wala siyang kinakausap. Para bang tumanaw na lang sa init ng hapon. Kinagabihan, hindi ko kaagad sinabi kay Irish ang tungkol dun sa lalaki. Hindi dahil sa pinagsisinungalingan ko siya, kundi dahil sa pag-iingat. Ayokong muling mapunla sa puso niya ang takot, pero alam ko na kailangan kong kumilos. Naglagay ako ng mga trap sa paligid ng bakod. Nagkabit ako ng mga kawad. Naglagay ng bell sa pinto. Hinanda ko rin yung lumang baril ng tatay ko. Inayos ang back exit at ang pinakaimportante sa lahat, tinuruan ko si Irish ng gagawin niya kapag naramdaman niya na tila ba may kakaiba sa paligid. Hindi tayo sumusuko, sabi ko habang pinapaliwanag sa kanya ang plano. Tayo ang tahanan ng anak mo, Irish, at hindi natin siya isisilang sa mundong puno ng takot at pangamba. Niyakap niya ako ng mas mahigpit, mas mahaba, na tila ba sinasabi niya na naiintindihan niya at handa siyang lumaban kasama ako, Mama Mia. Isang gabi, tahimik ang dagat. Ang mga alon ay marahang humahampas sa dalampasigan na tila isang ina na pinapatahimik ang umiiyak niyang sanggol. Sa loob ng rest house, nandoon si Irish at nakahiga. Hawak ko ang kamay niya habang pinupunasan ko ang pawis ng kaniyang noo. Malapit na siyang manganak. Ramdam ko yun. Brent, bulong niya. May nararamdaman ako. Hindi ko pa maipaliwanag. Hindi lang sa katawan ko, pero parang may paparating. Hinaplos ko ang tiyan niya. Huwag kang mag-alala. Anumang dumating, sabay natin itong haharapin. Pero hindi pa man ako tumatayo upang kunin ang pinainit kong tuwalya, ay may kumatok sa pinto. 3 beses. Malamig, mabagal, at tila ba may tiyempo. Tok, tok, tok. Nagkatinginan kaming dalawa ni Irish. Bigla siyang nanlamig. Ako naman ay mabilis na kinuha ang baril. Dumungaw ako sa siwang ng pintuan. Isang lalaki. Nakasuot ng long sleeves. Malinis. Nasa edad 40 mahigit. May hawak na isang sobre. Hindi siya si Greg, bulong ko. Binuksan ko ang pinto ng bahagya. Anong kailangan mo? Tumingin siya sa akin. Walang galit sa kanyang mga mata, pero may bigat. Si Irish Mercado ba'y naririto? Ano naman yun sa'yo? Inuutusan lang ako mag-abot nito. Galing sa abogado ni Greg. Bigla akong napatigil. Hawak niya ay isang sobre. May selyo pa yon kaya alam kong legal. Anong nakasaad dyan? Tanong ko.
ngunit hindi ko pa rin binubuksan ang pintuan. Testamento, sagot niya. Patay na si Greg. Biglang parang bumilis ang ikot ng mundo. Parang lahat ng narinig ko ay unti-unting lumalabo. Hanggang sa binuksan ko na nga ang pinto at kinuha ko ang sobre. Binasa ko ang papel sa ilalim ng malaking buwan. Ako, si Adrian R. Mendez, ay buong loob na nag-iiwan ng lahat ng aking mga ari-arian. Bahay, lupa at pera sa bangko sa aking anak kay Irish Mercado bilang huling hakbang ng pag-ako ko sa malaking pagkakamali ko sa kanya. Kasama roon ay isang sulat na sulat kamay. Irish, patawarin mo ko. Hindi kita minahal ng tama. Pero sa anak natin, gusto kong simula ng tama kahit sa huling sandali. Baka sa pag-alis ko, mahanap mo ang katahimikan na hindi ko kailanman naibigay sa'yo. Greg. Mama Mia, sinabi sa amin nung lalaki na si Greg pala ay nagkitil ng sarili niyang buhay. Ngunit bago pala niya gawin ang bagay na yon, ay binigay na niya ang kanyang last will and testament sa kanyang abogado. At yung sulat na yon ay natagpuan na lamang sa kanyang condo unit kung saan siya nagbigti. Nang mabasa ni Irish ang lahat ay tumulo na lamang ang kanyang luha. Tahimik. Hindi dahil sa lungkot, hindi rin dahil sa awa. Alam kong dahil yun sa ginhawa. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Lumapit ako, niyakap ko siya. Hinawakan ang kanyang tiyan na malaki. At sa gabing yun, sa wakas, nagtapos na rin ang lahat. Tuluyan nang nawala ang multo sa kanyang nakaraan at wala na ring banta. Tanging ang hinaharap na lamang ang aming tanaw, Mama Mia. Ilang araw ang lumipas at isang umaga habang sumisikat ang araw sa tabi ng dagat, habang tumitilaok ang manok sa likod bahay, habang naririnig ko ang huni ng alon at mga ibon, ay may umiyak na sanggol. Si Irish, umiiyak din hindi dahil sa sakit kundi dahil sa kagalakan. Bit-bit ng midwife ang isang batang lalaki. Malusog. Buhay na bunga ng isang pag-ibig na pinanday ng dilubyo. Kunin mo siya, bulong ni Irish sa akin. At sa unang pagkakataon ay binuhat ko ang sanggol. Maliit ito ngunit mabigat. Parang mundo naming dalawa, pinagsama sa isang katawang musmos. Anong ipapangalan natin sa kanya? Tanong ko. Ngumiti si Irish sa akin. Ikaw na. Tumingin ako sa sanggol, sa kanyang mga mata na parang sinag ng bagong araw. Ang pangalan niya, bulong ko, ay Lino. Sapagkat gaya ng Lino, siya ay matibay kahit binabayo na ng bagyo. Akala ko pagkatapos ng lahat, ng takot, ng baril, ng banta, ay masasabi ko na ito na ang kaligayahan, Mama Mia. Pero ang totoo, hindi pala ganun kasimple ang mundong pinili naming buuin. Pagkapanganak kay Lino ay mabilis ang pagbabago. Ang dating lambing ni Irish ay napalitan ng tahimik na pag-upo. Ang dating matamis na ngiti ay naging tipid. Bihira, parang napipilitan. Hindi ko ito agad na napansin. Akala ko kasi Mama Mia ay pagod lang siya. O baka dulot lang ng pag-a-adjust niya bilang bagong ina. Pero gabi-gabi, kapag ako'y gising at siya'y nakatulala sa kawalan habang yakap si Lino, ay unti-unti kong nararamdaman na may nilalabanan siya na hindi ko nakikita. Isang gabi habang nagpapalit ako ng lampi ni Lino ay nilapitan ko siya. Irish, mahina akong tanong. Kumusta ka na? Okay lang, sagot niya.
Wala sa tono ang mga salitang yon. Formal. Parang sagot ng pasyente sa isang doktor na nais nang kumuwala sa kanyang pagkakaospital. Hindi ko tinatanong kung okay ka lang dahil sa sanggol. Sabi ko sabay tingin sa kanya. Gusto kong malaman kung okay ka lang bilang ikaw, bilang Irish. Tumigil siya. Ilang segundo ng katahimikan ang namagitan sa aming dalawa. Hanggang sa bumitaw siya ng isang malalim na buntong hininga. Hindi ko alam. Ang bigat. Parang hindi na ako. Umupo ako sa tabi niya at hinawakan ko ang kamay niyang malamig. Irish, hindi mo kailangang maging matatag sa lahat ng oras. Hindi ba talaga? Kailangan, di ba? Paano kung bumigay ako? Paano yun, Brent? Paano kung hindi ko kaya? Tiningnan ko siya ng buong buo at sinabi ko sa kanya, kung ikaw ay babagsak, hahayaan mo akong sumalo sa'yo. Kung mapurol na ang pakpak mo, ako ang magiging hangin sa ilalim mo. Kasi hindi lang ikaw ang may pangako sa mundong ito. Ako rin, may pangako sa'yo at sa sanggol na to. Ngunit hindi ganun kabilis na maghilom ang mga sugat na nasa loob, Mama Mia. 1 linggo, 2, 3. Si Irish ay patuloy na ginagampanan ang papel niya bilang ina. Pinapaliguan si Lino, pinapatulog, pinapalitan ng lampin. Pero hindi siya nagsasalita. Hindi siya humahalik, hindi rin siya tumatawa. Hanggang isang gabi, Mama Mia, wala siya sa kama. Tumakbo ako sa labas, nakatayo siya sa tabing dagat, nakasuot ng luma niyang duster at nakatayo sa dilim habang yakap ang sarili. Irish! Sigaw ko. Lumingon siya. Luhaan. Nanghihina. Hindi ko na alam kung sino ako, Brent. Nanay ba ako? Tao pa ba ako? Umulto na lang ako ng isang dating ako. Dali-dali ko siyang nilapitan at binigyan ng mahigpit na yakap. Hindi ko siya pinilit na magsalita. Hindi ko siya pinilit na tumigil sa pag-iyak. Pinahintulutan ko lang siya na maging marupok sa pagkakataon na yon. Kinabukasan ay dinala ko siya sa bayan. May naging kaibigan ako roon na isang nurse at tinulungan niya kami para magpatingin. Nilapit niya kami sa isang doktor na tumutulong sa mga ina na dumadanas ng postpartum depression. At doon ay unti-unting nabigyang ngala ng dilim sa loob ni Irish. Hindi ka baliw, sabi ng doktor. Ikaw ay isang babae na sumugal ng buong buhay para sa bagong buhay. At karapatan mong makaramdam ng pagod, lungkot at takot. Ang tunay na lakas ay yung kayang aminin na kailangan niya ng tulong. Nang gabing yon, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, ay nakangiti si Irish. Bumalik kami sa baryo, unti-unti, parang alon na dumarampi, bumabalik ang sigla sa kanya. Pinuntahan siya ng mga kapitbahay, dinadalhan ng mga kakanin, nakikipagkwentuhan ng mga ito sa kanya. Nagtanong kung kailan siya muling magbibenta ng suman. At isang hapon habang binibilad niya ang mga dahon ng saging ay lumapit ako sa kanya. Irish, may tanong ako. Ano yon? Gusto mo ba akong pakasalan? Natigilan siya sa pagkilos. Tiningnan niya ako tapos ngumiti. Hindi yung ngiting napilitan kundi ngiti na punong-puno ng pasalamat at paghilom. Hindi pa ako handa, Brent. At sa halip na masaktan, ngumiti ako pabalik. Okay lang, kasi handa naman ako maghintay. Habang buhay kung kinakailangan. Mama Mia, totoo yun. Totoo yung sinabi ko na handa akong maghintay. Isang gabi habang pinapatulog ni Irish si Lino ay tumunog ang cellphone ko. Hindi karaniwan ang tunog na yon. Wala kaming masyadong signal sa baryo, kaya kapag may tawag na pumapasok, kadalasan ay importante yon. Hindi ko kilala ang numero pero saglit lang ang pag-aalinlangan ko bago ko ito tuluyang sinagot. Hello? Brent? Boses ng babae. Formal at mabilis magsalita.
Oo, sino ba to? Ako si Attorney Gatchalian. Ako ang inassign bilang tagapamahala ng mga natitirang ari-arian ni Greg. May iniwan siyang trust fund para sa bata, ngunit may kondisyon. Anong kondisyon yon? Kinakailangan mong dalhin si Irish at ang bata sa Maynila para formal na pirmahan ng mga papeles. At kung papayag kayo, may alok rin ng pamilya ni Greg. Scholarship para sa bata hanggang kolehiyo. Bahay sa isang subdivision at... Bakit? Putol ko. Bakit biglang gusto nilang makialam ngayon? Hindi ko rin alam. Hindi ko pa alam lahat ng detalye. Pero ayon sa sulat ni Greg, gusto niyang kahit sa huling sandali, ang anak niya ay magkaroon ng pagkakataong mabuhay ng marangal. Napatingin ako sa kwarto kung saan naroroon si Irish. Hawak si Lino na walang kamalay-malay. Kinabukasan ay pinagtapat ko agad kay Irish ang lahat-lahat. Tahimik lang si Irish. Ininom ang kape niya, hindi nagsalita agad hanggang sa sinabi niya. Marangal ba talaga kung galing sa kasinungalingan ng salaping ipapamana nila sa anak ko? Hindi ako agad nakasagot. Hindi ko alam, Irish. Pero alam ko, sa dami ng pinagdaanan natin, hindi dapat tayo tumalikod sa posibilidad ng kinabukasan. Hindi para sa atin, kundi para sa kanya. Tinuro ko si Lino na naglalaro ng laruang kahoy. Tahimik pa rin si Irish tapos tumayo. Naglakad papunta sa labas at umupo sa tabing dagat. Sumunod ako at umupo sa tabi niya. Mahal mo ba ako kahit anak niya ang dala ko? Tanong niya, hindi tumitingin. Mahal kita hindi dahil sa anak mo, kundi dahil ikaw ang piniling ina ng anak natin. Tumulo ang luha sa mga mata ni Irish. Kung pupunta tayo sa Maynila, dapat buo tayo. Dapat kaya nating harapin ang posibilidad na makita natin ulit ang bahagi ng mundong sinubukan nating takasan. Hinawakan ko ang kamay niya. At kung kailangan kong sumama sa impyerno para hawakan ka, gagawin ko yun, Irish. Basta wag na wag mo akong bibitawan. Magkalipas nga ng ilang linggo ay umalis kami ng baryo. Si Lino nasa gitna namin. Backpack lang ang nilagyan namin ng mga gamit niya. Binenta ko rin ang luma kong bangka. Iniwanan namin ang rest house kay Nanang Pilar. Nagtanong siya kung babalik kami, ngunit hindi kami nakasagot agad. Pero alam ko babalik kayo rito, nararamdaman ko, sabi ni Nanang Pilar. Ngumiti si Irish. Kapag buo na ulit kami, Nanang. Nandun kami sa Makati, Lunes ng umaga. Ang dami-daming tao. Ang ingay ng mga busina. May mga taong laging nagmamadali pero hindi alam kung saan pupunta. Nang bumaba kami sa harap ng isang mataas na gusali, mahigpit ang hawak ni Irish sa braso ko. Si Lino naman ay mahimbing na natutulog sa kanyang carrier habang nakasubsob sa dibdib ko. Dati pinangarap kong makarating dito eh. Mahina akong sabi habang nakatingala sa building. Pero ngayon parang gusto ko nang umatras. Gusto mo ba? De, biro lang. Di tayo aatras. Hindi ngayon, sabi ko. Pumasok kami sa lobby, pinakilala kami ni Attorney Gatchalian. Sumakay kami ng elevator hanggang sa makarating kami sa isang malawak na opisina sa 30th floor. Maliwalas at mabango pero tahimik. Kaya lang ramdam ko pa rin na may mabigat sa hangin. Dumating ang isang matandang babae, elegante, nakaitim, hawak ang baston. Ang ina ni Greg. Kasunod niya ang isang lalaking matangkad, naka-Amerikana. Hawig ito kay Greg. Sabi pa nito ay kapatid raw ito ni Greg. Sabi sa akin ni Irish. Siya ba? Tanong ng ina ni Greg habang nakatingin kay Irish na para bang isang laruan na may gasgas. Opo, sagot ni attorney. Eto po si Irish at eto naman po si Brent, ang kinakasama niya. Tahimik ng ilang segundo. Walang ni isa sa aming nagsalita
hanggang sa lumapit ang ina ni Greg sa carrier at tumingin sa natutulog na bata. Well, kamukha namin siya. Walang ngiti, walang galak ang kaniyang pagkasabi. Tumingin siya kay Irish. Hindi kita gusto, pero hindi ko itatangging karapatan ng batang yan na makuha ang dapat sa kaniya. Lumapit ang kapatid ni Greg. Narito kami para mag-alok ng pagkakataon. Ang trust fund, bahay, edukasyon, lahat yun. Kapalit ng isang kondisyon. Tumingin siya sa akin, tapos kay Irish. Ang bata ay mananatili sa amin. Kami ang magpapalaki. Kayo kung gusto niyong tumanggap ng pera. Kapag ginawa niyo yon, wala na kayong karapatan sa kanya. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang orasan sa pader ay tumigil. Ang aircon ay biglang tumahimik. Si Irish biglang namutla. Tiningnan niya ako, nangangapa, nangangamba. Tiningnan ko si Lino na natutulog pa rin sa dibdib ko. Walang kamalay-malay sa mundo ng kasinungalingan sa kanyang paligid. Tiningnan ko ang ina ni Greg. Hindi ito alok, ito ay pangingikil. At hindi kami ang mga tao para sa ganyang klaseng kasunduan. Tumayo ako. Hindi niyo kami bibilhin. Hindi ang anak namin. Hindi mo siya anak. Sigaw ng kapatid ni Greg. Tumayo si Irish, puno ng galit pero kalmado ang tinig. Baka nga hindi siya ang kadugo, pero siyang nag-aruga. Siyang gumigising sa araw-araw. Siya ang tumatanggap sa akin at tumanggap sa akin nung ayaw ko na sa sarili ko. Siya ang ama na hindi naranasan ni Lino mula sa tunay niyang ama. Tahimik ulit ang lahat. Tumingin siya sa nanay ni Greg. Kunin niyo na ang pera niyo, ang yaman niyo, ang apelyido niyo, pero hindi niyo makukuha ang puso ng anak ko. Lumabas kami ng opisina. Nakangiti si Irish. Luhaan pero magaan. Brent, sabi niya habang sumasakay kami ng taxi. Minsan pala mas mahalaga ang mawalan kaysa tanggapin ang lason ng na nakabalot sa ginto. Tiningnan ko siya at hinawakan ko ang kamay niya. At sa likod ng sasakyan habang tulog si Lino, habang paalis kami sa lungsod ay tinanong ko siya. Handa ka bang magsimula ulit? Ngumiti siya. Hindi lang magsimula, kundi mabuhay rin. At mula sa araw na yun, Mama Mia, ay tuluyan na naming tinalikuran ang lumang buhay ni Irish. Mula sa araw na yun, ay tuluyan na naming iniwanan ang luma niyang nakaraan. Hanggang ngayon, na halos magpipitong taon na ang nakakalipas, ay tahimik pa rin ang buhay namin dito sa isla. Pero may mga pagbabago na, tulad ng may signal na kami ng internet. Kaya naman, Mama Mia, naging amin na pong libangan ng asawa ko tuwing hapon ang makinig sa inyo. Yes po, asawa po. Dahil 3 taon na ang nakakaraan nung pinagbigyan na ako sa wakas ni Irish at pumayag na siyang magpakasal sa akin. Sa ngayon ay tahimik ang buhay namin. Pero alam namin, Mama Mia, alam namin na anumang oras ay maaari pong manggulo ang nakaraan ng anak naming si Lino. Meron kasing isang abogado na nakapagsabi sa amin na hindi pa tapos ang lahat, lalo pat walang pinirmahan si Irish tungkol sa paglipat ng mga ari-arian na dapat ay para kay Lino dun sa pamilya ni Greg. Hindi namin alam kung kailan ulit kakatok ang gulo. Pero sa ngayon, hinanamnam muna namin ang bawat sandali na buo, masaya at tahimik ang aming pamilya. Hanggang dito na lamang, Mama Mia, at maraming salamat po sa pagbabasa mo nitong aking sulat at sa kwento naming dalawa ni Irish. Sa kwento namin ng babaeng minsan lamang naligaw sa talyer na pinagtatrabahuan ko. Lubos na nagmamahal, Brent. Ang haba ng kwento. Alam niyo bang gusto kong gawing 2 part sana ito, pero sabi ko,
wag na. Tapusin na natin ng ibang kwento naman bukas, 'di ba? So sa ngayon, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Nako, hello naman sa ating mga suki na laging nandyan at hindi nang iiwan sa atin. At bago ako mag-hello sa inyo at magbasa ng inyong mga, alam niyo na, pa-shoutout, magta-thank you muna ako sa iyo, Brent, dahil sa kahit napakahaba ng iyong kwento, ay kapanabik naman talaga bawat eksena. Grabe yun, parang pelikula. Thank you so much sa pagbibigay mo ng pahintulot para aming basahin at syempre ibahagi sa ibang kwento ninyo. At sa inyo, Irish, nako, best wishes sa inyo. Sana'y tuloy-tuloy ngang maging tahimik ang buhay ninyo at wala nang manggulo pa na mga anino ng nakaraan. Charot. Anyway, sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ngayon, please do like and subscribe. Wag muna, like and share this video. Tapos, subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel. Nako naman, sana naman mag-subscribe kayo. Oo. Hanapin nyo lamang dyan ang subscribe button. At kung nais nyo rin magpa-member, may join button din dyan. Yan ang i-click ninyo. And speaking of members, uunahin muna natin ang ating mga members sa pagbati. Alam nyo naman, ito talagang pinaka-importante ang mga members natin. Hi, ako kay Angeline Puaso, G. Antenorio or G. Antorio, Gimaras Girl, Easy Gale, Giovanni Bailong, Mila Raduban at Freaky. Maraming salamat sa iyo. At sa lahat ng mga nakikinig, ayun, hello po sa inyo. Ang atin naman pong mga commentators ay mababasa naman natin, pero doon na sa huli, ha. Hindi muna sa unang bahagi kasi ang una nating babatiin yung ating mga member, syempre. Hi, ako kay Chloe Clue. Maraming salamat listening from Montalban, Rizal. Kay Rosana Crisostomo, hello. Magdalena Garcia, hi. Frix Magno, happy birthday sa'yo. Oo, yung birthday niya pala ay July 8. Ngayon, July 22 na. At nirecord ko ito, July 8. Di ba? Grabe naman talaga ito. Hi, ako kay Ma'am Judith McGovern. Maraming salamat. Maureen Tugab, Leonie Manay, kay May Marie Bornales, kay Aksa Liana. Maraming salamat. Gimaras Girl. Ayan, Shumi9688, kay Julieta Estralobio, kay LV, kay Vivian Fernandez, kay Ramona Gonzalez, I'm not safe, kay Maricel Mina, Pamela Ogano, Liza Picayo, maraming salamat. Marivic Sumalinog, thank you very much. Hello din ako kay Jayar, kay Melanie Escamilla, kay Leonor de la Cruz, kay Clarissa Borsena, Shantik26, ayun, she's back daw. Ayun, maraming salamat. Hello rin kay Arnia, maraming thank you sa inyong lahat. At sa lahat ng nakikinig sa atin, I love you all so much. Maraming thank you talaga. At napahaba talaga ng sobra ang ating kwento. Kaya sana i-share at i-like nyo rin. Maraming thank you sa inyong lahat. Kung meron kayong sarili ninyong kwento, huwag mag-atubiling mag-email sa atin, mamamiacdo0317@gmail.com. Ako po ang inyong Mama Mia. Mag-ingat po kayo palagi. Bye-bye! Ingat po. I love you.